What's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. So update po tayo ngayon dito patungkol sa missing sa Bungeros. At nako, eto na nga yung sinasabi natin na napakaraming pera. Napakaraming pera po ng mastermind. Dahil nga po mukhang ginagapang na at mukhang aaregluhin na po talaga ang mga naiwanan ng mga biktima. Tignan po natin kung ano po ang balita dito sa ating issue ng missing sa Bungeros. Ito po yung balita. Tiniyak ng Justice Department na tuloy ang paggulong ng hustisya sa kaso ng mga nawawalang sa Bungeros sa kabila ng ulat na may umaareglo sa pamilya ng mga biktima. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Napag-alaman ng Department of Justice na isa-isa nang inaareglo ang mga pamilya ng mga nawawalang sa Bungero. Pero sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hindi sila papayag na basta na lang maareglo ang kaso. Naniniwala silang pananagutan na ng bansa ang pagkamit ng hustisya dito. Maraming silang sinettle. Ang alam ko, may balita kami na may nasettle dyan. Ang sabi ko nga, the state has taken a special interest in this case. Kasi nga, this is an issue that concerns the country and our way of life. Hindi na idinitalya ng DOJ magkano ang alok sa mga pamilya at kung sila ba ang mga nagsampa ng kasong murder sa DOJ nitong nagdaang buwan. Pero sabi ni Remulla, hindi dapat pera o mayayaman ang manaig sa kasong ito. Hindi maaaring ang taong maraming pera ay magsasabi kung sino ang pwede mabuhay at sino dapat mamatay. Hindi po gano'n, wala nga tayong death penalty rito eh. Pero kung pera ho magdidictate niyan, ano na mangyayari sa lipunan natin? Kaya meron pong interest dito ang estado natin. Samantala, hinggil naman sa investigasyon ng DOJ sa kaso, nakapagsumiti na ng affidavit o sinumpaang salaysay si Julie Patidongan o alias Totoy sa kaso. Ayan. So, alam niyo po, hindi na bago itong balita na ito, no? Kahit noon po merong Senate hearing na naganap na pinangunahan ni Bato de la Rosa, sinabi po ng ilan, parang yung kapamilya ni Lasco, yung aking nakita po na balita, parang inaareglo po at doon pa mismo sa sa Senado po sila kinausap. So imagine niyo po kung gaano po kayaman, gaano ka napakamakapangyarihan at kung gaano po ka impluwensya yung tao na involved po dito, yung mastermind. Imagine mo sa mismong Senate hearing sa Senado, dinala sila sa isang kwarto at doon po sila kinausap ng isang abogado at inaareglo po sila, inaalok po sila ng pera para po iatras na ang demanda dito sa kung sino man ang mga tinutukoy na mastermind. Imagine niyo po yung ganung kalakaran, yung ganun po na ginagawa po dito para lamang pumapatahimik ang ating mga kababayan sa issue na ito. Alam nyo, kung meron man pong ding mga pamilya na tumanggap na. Kasi ang aking narinig sa balita, parang 22 lang po yung nagbigay pa ng DNA sample nila para ma-cross match doon sa mga nakuhang kalansay sa Taal Lake. Ngayon, iniisip ko lang, parang naisip ko lang. Siguro yung iba, kasi 22 nga lang yung nakuha na ng DNA sample, 34 daw po yung mga nawalang sa Bungero. So yung 12 na pamilya, baka ayaw nang magbigay ng kanilang DNA sample kasi sila yung mga naareglo na. Alam nyo po, hindi natin sila masisisi. 'Di ba? Yung iba siguro naisip nila, total naman wala naman na yung kanilang kapamilya at inooperan sila. Narinig ko rin sa balita, 15 to 20 million ang inaalok po sa kanila. So, siguro nakakita sila ng pagkakataon dyan na, wala na tayong magagawa. Malakas ang kalaban natin. Wala na tayong hustisyang makukuha dito. Sige, na natin to, tanggapin na lang natin yung inaalok na areglo.
So kung yung nung panahon po na yon na mga naunang paglabas dito ng issue ng mga sabongero, baka yun nga po yung na kumbaga tinanggap na lang nila dahil nga po parang hopeless na sila. Pero ngayon, 'di ba, na nandito na eto nga sila General Torre, DOJ Secretary Boying Remulla, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, DILG, 'di ba? Handa po silang tumulong Kahit na sila po ay nakipag-areglo na diyan. 'Di ba? Kung gusto lang naman nila na malaman kung isa yung kanilang kapamilya na inilagay doon sa Taalik, baka naman pwede silang makipagtulungan ngayon. At alam ko yung mga ganyan po kapag nakipag-areglo, alam ko pwede pa yan Pwede pa yan na baliktarin nila yung kanilang desisyon kasi kahit na nakuha na nila yung pera, walang magagawa yung nakipag-areglo na kumbaga parang babaliktad ulit sila at kumbaga itutuloy nila yung kaso, kakasuhan nila yung mastermind. Alam ko pwede yan kaya lang nga po syempre sa takot na rin siguro nila na sila ay balikan, kaya po hindi na nila siguro yan gagawin. Alam niyo po, ang mahirap lang talaga ngayon dito sa nangyayari sa ating paghahanap ng hustisya sa mga nandito sa issue ng mga sabungero ay yung napakatagal. Napakatagal po talaga. Imagine niyo kailan pa yan na nagsimulang lumabas si alias Totoy, naggalugad na sa Taalik, 'di ba? Pero hanggang ngayon po ay wala pa rin po tayong nakikita na hinuhuli, dinadampot at nakakasuhan talaga ng formal. Hindi pa rin po talaga nawawala yung kumbaga parang yung alam niyo yung 'di ba merong kasabihan na ang hustisya ay para lang talaga sa mga mayayaman o may pera. 'Di ba? Pero eto ganun pa rin po yung nangyayari. Kasi nga po ang involved ay napakayaman. 'Di ba? Kaya po, 'di ba parang hirap na hirap ang ating gobyerno na parusahan yung mastermind. Kasi nga po protektado pa din 'Di ba hindi po may kakaila na talagang makapangyarihan at napakalakas po ng impluwensya nitong tao na ito. Buti na lamang talaga at meron po tayong General Torre, PBBM, Boying Remulla na kumikilos po at magbibigay po ng hustisya dito sa ating mga kababayan na sabungero. Hindi man po mabilis, hindi man agaran, pero sigurado tayo na merong kumikilos, merong gumagalaw para po mabigyan talaga sila ng hustisya. Hindi katulad noong panahon nitong si Digong, di ba? Nakita natin, panahon ni Digong nangyari yan. Nagkaroon pa ng Senate hearing itong si Bato de la Rosa. Pero, di ba, wala po walang nakuwang hustisya. Wala pong naibigay na katarungan dito sa ating mga kababayan. Kumbaga, talagang parang nalagay lang sila sa sa nakabitin. Wala pong talagang yung 100% na hustisya ang nagawa ng administrasyon ni Digong. Ito pong ating mga kababayan lang, 'di ba? Meron lang mga pulis na nakasuhan noong panahon ng Senate hearing ni Bato. Pero after that wala na 'di ba? Kumbaga talagang parang dead end, parang talagang wala pong kapag-asa ang ating mga kababayan na naulila dito sa mga sabungero. Buti na lang talaga at dumating ang isang General Torre at Bongbong Marcos at Boying Remulla dito sa ating bansa. Merong mga naninindigan para mabigyan ng hustisya po itong ating mga kababayan. Ngayon, ito po yung video ng press con ni Sec Boying. Meron pa po kayong mga ibang impormasyon na malalaman dito, panoorin po ninyo. May nababalitaan ba kayo doon sa mga families ng mga victims na ino-offeran ng settlement? Wala pa akong dialogue ulit, pero marami silang sinettle. Ang alam ko, may balita kaming minasettle dyan. Ang sabi ko nga, the state has taken a special interest in this case. Kasi nga, this is a
an issue that concerns the country and our way of life. Ang pinakamabigat dyan ay hindi maaaring ang taong maraming pera ay magsasabi kung sino ang pwedeng mabuhay at sino dapat mamatay. Hindi po ganun, wala nga tayong death penalty rito eh. Pero kung pera ho magdidictate niyan, ano na mangyayari sa lipunan natin? Kaya meron pong interest dito ang estado natin. Sec, as high as how much ba yung settlement na ino-offer? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Actually, maraming sabi-sabi, kaya lang hindi ko pwedeng patulan. Kasi wala naman akong patunay kung ano talaga ang nangyari at wala akong hawak na mga affidavits tungkol dito sa bagay nito. Sir, sabi po ni Don kahapon, meron daw pong umaaligid sa kanya nung isang gabi na isang sasakyan na hindi daw po nagmamatch dun sa plates. Meron po ba kayong update regarding sa security or threats po kayo sa mga witnesses? Wala naman. Where he is right now, he's being kept safe naman. Pero, yun nga, we want to hurry up the process para mapasok natin siya sa witness protection. Para may special funding na pwede pumasok. Para siya naman ay mabantayan pa ng gusto na dedicated talaga sa kanya. Ang trabaho ay siya ang bantayan. O siya at ang kanyang pamilya. Sir, si Consel Arvin Mangiat, umakyat na po ba siya bilang witness din po? Wala pa. At maraming sabi-sabi, may mga bali-balita na hindi niya na raw nais lumahok pa. Ngunit hindi pa, wala pang validation or verification itong mga sabi-sabi. Kaya it was treated as chismis lang yun, marites lang yun. Sec, yung sa DNA, nabanggit po ni Asek Nico at nabanggit nyo din kanina na sabi nyo nga sa UP na tayo hingi ng tulong and sa Japan. Ano ho ang kaibahan ng DNA method? Yung DNA, andyan pa rin dyan. Magtutulungan pa rin ng crime lab tsaka yung UP sa DNA. Tsaka hopefully yung Japanese government. Ang sinasabi lang natin, basta meron kasi tayong makikita mga buto na ganyan, meron kasing specialized study rito ang anthropology. Kaya kinakausap na ng opisina natin ng UP Anthropology na pumayag, tumulong talaga sa atin on a dedicated manner. At we're just awaiting the return of Dr. Fortun, who heads the forensic department, para magtulong-tulong na lahat dito sa bagay na ito. Sec, anong DNA sampling or test yung ginagawa ng Japan compared doon sa atin sa crime? Marami sila kasing meron silang ibang methodologies na kakaiba. We just want to make sure that we have all bases covered. Yun lang naman ang gusto natin mangyari dito. Tsaka, it's always welcome to learn new techniques from our neighbors and our friends. Kasi yun talaga ang storya. Kaya nga umabot pa kami ng Argentina para ma-establish natin itong Forensics Institute. Tsaka meron tayong mga taong nag-training sa Argentina. May mga PNP tsaka NBI na pinadala tayo ron na nakasama namin doon for a few moments mula sa Argentina kami. Sir, yun nga, ang NBI, meron ding mga pang-test ng DNA. So, tutulong din ba sila dito? Or yes, so we can call them in to witness and to give their own evaluation. Yun naman tulong-tulong to din sa group effort, no? Hindi naman natin to inaano na isa lang ang may alam. Mabuti na yung marami tayong available specialized people na makakatulong sa atin, especially in the future for the purposes of criminal justice. Kasi ang matagal naming wina-work out dito sa DOJ ay mapatibay natin ang other forms of evidence gathering through forensic pathology. Kaya yan po ang aming matagal na, since we started, yan na po yung aming nais gawin dito sa Department of Justice. Sabi po ng legal counsel ni Mr. Patidongan po kahapon, 10 days daw po yung given para po sa evaluation and expected na on or before next Friday. Tama po, tapos na po yung evaluation. Sana, yes. We will be, hopefully, matatapos na by the time. Yung 10 days na yun, it can be extended, but it's better off that we finish it habang mainit pa, ilabas na. Pwede niyo po masabi sa amin na kung yung probability siguro po ng pag-akit ito sa PI, yung complaint po na hinain?
PI na we're ready. I-evaluate kayo, tapos magiging PI na yan after that. Papadala na ng sabina para sa mga mananagot at dapat sumagot. Yung sa WPP application po ni Totoy, mga gaano kahaba po yung timeline po na tinitingnan natin? Sandali lang yan. Pag na-file yan sa korte, sandali lang yan. It will take a few days only. Pag na-file yan sa korte. Sir, si Ella Kim, makakasama din po ba sa WPP? Tsaka si Jose Patidongan, yung kapatid po ni Totoy? Yung Jose Patidongan kasi has a pending sentence na may napabayaang kaso, nasentensyahan siya. We're asking his lawyers to study it. Pero ang mahalaga rito ay si Ella Kim already has a statement. No? Mayroong statement si Ella Kim. May statement na rin si Dondon. Kaya based on the two, matibay-tibay na yung kaso. Pero malaking matutulong pa rin ni Jose sa bagay na ito. Kaya inaano pa rin namin, we're still working out many things para makapagbigay siya ng testimonya rito. Anytime soon po ay maaaring lumabas na ang resulta ng pagkaka-evaluate dito po sa kay alias Totoy Dondon Patidongan para makasama po siya, maisali sa Witness Protection Program, which is talagang kailangan dahil ito nga pong si alias Totoy ang pinaka-key personality dito po sa ating sinusundan na issue ng mga sabongero. Ito pong mga nabanggit dito ni Sec Boying, napakahalaga na talagang malaman po itong mga DNA sample na ito. Actually, napanood ko yung isang interview sa isa sa mga naulila na mga biktima. Sila'y umaasa na sa kanilang 22 na nagbigay po ng DNA sample, merong mag-match. Kasi yun po yung kumbaga parang pinaka-importante na pagkakataon o pangyayari dito po sa paghahanap sa taalik. Di ba? Kapag napatunayan, kahit isa lang sa kanila, doon sa 108 na sinasabi ni alias Totoy na inilagay doon. 108, isa lang ang mag-match dyan. Talagang matibay na po na ebidensya na meron po talagang kinalaman yung tinuturo ni alias Totoy. Yung mastermind. Di ba? Sa laki ba naman ng areglo? Biro nyo, 15 to 20 million ang inaareglo dito sa mga tao na ito. So it means, di ba, malaking tao po talaga to, napakayaman. Hindi naman siguro makikipag-areglo ang isang alias Totoy ng 15 to 20 million. Kung si alias Totoy daw po ang mastermind, di ba? Tinutukoy ng kampo ni Atong Ang. Biro nyo, 34 yan, yung nagkaso na yan. Makikipag-areglo si alias Totoy ng 15 to 20 million. I-calculator nga natin. Hindi ko na alam yung mahina tayo pagdating ng ganyan. Lagay na lang natin ng 15 million kada isang pamilya. Tapos kung 34 sila, 510 million o kalahating bilyon po ang kailangan ni alias Totoy. Kung 15 milyones lang to, paano pa kung 20 million? Try natin, 20 million. Dami na kasing zero nito 20 million times 34. Diyos ko, 680 million ang areglo sa 34 po na sabongero. So, kung si alias Totoy ang mastermind dyan, ibig sabihin, merong 680 million si alias Totoy. Ganun karami ang kanyang pera. Di ba alam niyo po, kaya dito po sa usaping areglo, tandaan po ninyo, kapag meron pong nang bribery, merong nakikipag-areglo, nakikipag-settlement, that is a sign of guilt. Sign of guilt na po kagad yun. Kaya nila inaareglo, kaya nila gustong mawala ang mga kaso, kasi guilty na kagad sila. Alam nila
na sila'y masusukol at alam nila na sila'y mapipinpoint talaga na may kasalanan. Kaya po, nung binalita ito ni Sec Boying, naisip ko nga talaga, naku, malabo talaga si alias Totoy na maging siya ang mastermind. Kasi kung ang isa po kumbaga yung mastermind o yung tinutukoy na suspect ay meron pong pang-areglo sa isang pamilya na 15 to 20 million, tingin ko hindi po si alias Totoy talaga yun. Nakikita natin, mamahalin yung mga suot ni alias Totoy. Nakita na, naka-guess ba nung nakaraan, yung pantalon niya, mamahalin din. Naka-Gucci, parang gano'n, Balmain. Mahal yan, yung mga tatak na yan, di ba? Mga mamahalin yan. Yung sombrero niya, nakalimutan ko, tatak ng sombrero, parang Gucci yata yun. Mga mamahalin po, mga sinusuot ni alias Totoy. Pero, siguro hindi siya magne-net worth ng 100 milyon o 50 million man lang. Hindi, tingin ko hindi. Kaya yung pong talagang mastermind nito, napakayaman, bilyonaryo. Kung ang natutukoy po diyan si Atong Ang, 'di ba? Wala po tayong magagawa kasi meron pong nag-witness. Merong nagbigay ng kanilang affidavit na si Atong ang mastermind. Ngayon, madadagdagan na nga, kumbaga parang teorya, spekulasyon, kasi nga po, ang nakikipag-areglo, 15 to 20 million kada pamilya, ay 680 million ang kailangan niyang kung aaregluhin niya. Lahat ng pamilya, 680 million ang kanyang gagastusin. Hindi po talaga si alias Totoy yun. Diba? So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.